Sabi niya sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Napakaganda po nung ina-appeal ni Paul sa mga taga-Philippi at ganoon na rin po sa atin, na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kaya lang, dahil nga po pagkakaisa ang goal, meron pong mga bagay na humahad lang dyan. May mga bagay siyang idinetalye na pwedeng hadlangan yung pagkakaisa ng mga tao. Kasi po, tayo, ang goal natin, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unity, kasi merong purpose ang bawat mananampalataya po for the mission, for the glory of God. Una, yung sariling kapakanan, own interest. May mga tao po kasi na walang ibang inisip, kundi ang sarili lang nila. Minsan ang tao, pagka ang sarili lang niya, yung kanya pong iniisip, hahamakin ang lahat, masunod lamang ang kagustuhan. Pero po sa mga mananampalataya, binigyan tayo ng utos ng Panginoon, binibigyan tayo ng utos ng Diyos na wag lang pang sarili yung atin pong isipin. Amen po ba? Isipin din natin yung iba, lalo na yung mga kapwa po natin, mananampalataya. Wag lang laging puro pang sarili ang laging ipinapanalangin. Kaya nga po dito sa ating corporate prayer, hindi lang sarili yung pinapanalangin po natin. Tama po ba? Hindi lang yung mga pangarap natin, hindi lang yung mga gusto natin makamit, kundi ipinapanalangin natin yung pangkalahatang interes sa ating pong bansa. At sana po, hindi lang natin dito yun na ipapanalangin, na iuwi rin natin sa ating pong mga tahanan. So pag ang mananampalataya po, sariling kapakanan, sariling kagustuhan lang ang iniisip, malapit po yun sa distraction. Kaya nga, hindi naman po masama na magkaroon tayo ng ambition, but it should be godly ambition. Sa lahat po ng ating pangarap, sa lahat ng gusto nating makamtan, dapat laging kasama ang Panginoon. Dapat po laging namumuna ang Panginoon. Sa mag-aaral, sa magtatrabaho, anong negosyo, dapat po palaging namumuna ang Panginoon. Minsan po kasi sa tao, hindi kasama si Lord sa pagpaplano. Pero pag bumagsak na, sisisihin na si Lord. Amen? Sa una pa lang, hindi na natin naisama. At ano pa po yung binabanggit niya? Huwag daw pong magmayabang. Huwag daw pong tingnan ang sarili bilang mataas. Kailangan ang tingin po natin sa ating sarili palagi ay mababa. Amen po ba? Kasi isang humahad lang po yan para hindi magkaroon ng unity sa isang samahan. Pag may mga tao na laging tinitingnan ang kanilang sarili na mas mataas kaysa sa kapwa. Tingnan natin yung ating sarili bilang mga mabababa at hindi mas mataas kaysa iba. So doon po pumapasok yung pagpapakumbaba. Sabihin nga po natin pagpapakumbaba. Alam niyo po, pagka nagkaroon ng pagpapakumbaba, nagkaroon ng unity, yung langit po andito na sa lupa. Amen? Kasi ang sarap lahat nagkakaisa, walang nag-aaway-away, walang nagbabangayan, walang matindi yung puot sa isa't isa, sapagkat lahat po ay nagkakaisa. Kaya lang, ultimo po minsan, mga mananampalataya pa, yung ayaw talaga magbati. Talagang nag-aaway. Minsan may isip mo, sino may pinopromote? Yung nare-reflect, si Jesus pa ba? So, ano daw yung kailangan po natin gawin para magkaroon ng pagkakaisa? Isang pundasyon po kasi ng unity, yung pagiging mapagpakumbaba ng bawat miyembro. Yung pagiging mapagpakumbaba ng bawat kasapi. Kaya ang sabi niya sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ano po ba kasi yung mga bagay na ginawa ng Panginoon or yung kaisipan ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang mundo, tinuturuan tayo na push harder, umangat ka pa ng umangat. Kahit matapakan mo yung ibang tao, basta ikaw, yumaman, kumita, umangat sa buhay. Ganun po Pero ang Panginoon, tinuturuan tayo, magpakumbaba tayo, tingnan mo yung sarili mo na hindi mataas kaysa iba, at matutong maglingkod sa kapwa. Hindi po ba parang magkaiba, kaya marami pong mananampalataya ang nahihirapan sumunod sa Panginoon. Dahil ang tinuturo po ng Panginoon, magpakumbaba. Ano po ba yung kalaban ng pagpapakumbaba? Pride. Yung pride, malapit to sa distraction. Ito po ay unhealthy. Bakit? Pagka ma-pride ang tao, lagi niyang tinitingnan, mas better siya kaysa sa kapatid niya.
mas better siya kaysa sa iba. Self-centered, unteachable. Ayaw magpaturo. No? Kahit po hindi na maganda yung ginagawa, mali na yung nagagawa, ayaw magpaturo. Kasi yung gusto lang niya, yun lang yung gusto ko. Para bang pagka-pride ang isang tao, ang sinasabi na niya, I can do all things. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kahit wala ang Panginoon. Pero naniniwala po ako, tayo hindi natin kaya. Kaya lang natin gawin ang mga bagay pagkasama po natin ang Panginoon. Pag nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. So, humility is sometimes painful. Alam niyo po, masakit, mahirap, magpakumbaba. Bakit? Tingnan po natin. Sabi dito, ito na po yung kaisipan, ano? Ito na po yung ginawa ng Panginoon. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, si Jesus, hindi po siya after sa position na meron siya. Although, sa kanya po yun, pero hindi siya after doon kasi meron po siyang purpose. Meron siyang mission at focus po siya doon. Sabi niya, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe po ang ating Panginoong Jesus, ano? Na mataas yung kanyang position doon sa langit. Pero mas pinili niyang bumaba dito sa lupa, magkatawang tao para akuin po yung ating mga kasalanan. At napakaganda dahil ito po ay isang example kung paano ba dapat tayo magpakumbaba. Alam niyo po kung lagi nating maririnig ang pangalan ni Jesus, He is our Savior, He is our Master, He is our Lord. Pero kung titingnan natin paano ba namuhay si Jesus dito sa lupa, naghugas po ng paa ng mga disciple. Naglingkod sa ibang mga tao. Amen po ba? So kung titingnan natin, the beauty of humility. Na hindi pala pagtingin sa sarili na ikaw ay mataas, hindi pala sa lahat ng na-achieve natin, kundi nagiging great ang isang tao base sa kanyang paglilingkod. Marami pong tao, nakikita si Jesus, sikat na sikat, pag Pasko. Jesus of Christmas. Pero ang Bible tinuturo, Jesus of the cross. No? Jesus on the cross. Bakit? Yun po yung nag-redeem sa bawat isa sa atin. Na ang buhay natin papunta sa impyerno, but salamat sa grasya po ng Panginoon. Bumaba siya rito sa lupa, nang sa gayon, i-redeem tayo. Tanggalin yung kasalanan, hugasan tayo, at nung tayo po ay nanampalataya, tumanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas, may assurance na tayo po ay pupunta sa langit kasama ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. So, ang Bible po, pinapakita yung ginawa ng Panginoon nung siya po ay nabubuhay dito. So, bakit po nating nasabi na painful, parang ang hirap, masakit, pagpakumbaba? Kasi mismo si Jesus po, naranasan niya. Hindi lang po physically, kasi sobrang sakit talaga nun physically. Nung puro latay, hindi po ba? Nilatayan siya, no? Tapos pinako sa cross, nakahang siya doon, nilagyan ng pako yung kanyang kamay, sobrang sakit po nun. At hindi lang po, physically niya natanggap yung pain. Kundi ganun din, kasi alam naman po natin na nung panahon po na yun, pagka namatay ka sa cross, itinuturing ka na isa sa pinaka makasalanan. So kung titingnan natin, parang embarrassing. Kasi wala namang ginawang masama si Jesus. Perfecto nga siya, wala siyang kasalanan, pero ipinako pa rin siya sa krus. Kaya nga po, kung titingnan natin sa ating mga buhay, bakit painful pag tayo ay nagpapakumbaba? Kasi matututunan po natin na i-let go yung ating mga pride. Matututunan po natin pag nagpapakumbaba tayo na i-let go yung pansarili nating kagustuhan. At mas pansinin yung interes ng pangkalahatan. Amen? Pag natutunan po natin magpakumbaba, magiging open tayo sa criticism. Magiging teachable tayo. Minsan pa naman po ang tao ayaw talaga ng tinuturuan. Amen? Yung iisipin mo na mas magaling ako rito Alam ko yung kakayahan ko, mas magaling ako sa kanya, pero bakit tinuturuan niya sa bagay? Kaya matututunan po natin yun, kaya tatapakan talaga yung ating pong pride. Tatapakan talaga yung ego natin. Pagka natutunan po natin magpakumbaba. Amen? Pero ang kagandahan naman po nun, pag natutunan natin siya, matututo na tayong maglingkod sa ibang mga tao.
Amen po ba? Katulad po ng ating Panginoong Jesus na naglingkod sa kanyang mga disipulo, na naglingkod sa maraming tao. So it will cost us to swallow our pride, no? To swallow our comfort, yung reputation, tanggal yung time, yung money, may sasakripisyo po yan. Pero makikita natin yung beauty ng humility. Amen po ba? So if we lack humility, ito po pumapasok yung mahirap magpatawad. Maraming tao hindi nakakapagpatawad kasi hindi pa natututunan na magpakumbaba. Amen? Ano pa? Kasi po ang pagpapakumbaba, ito ay tumutulong para ma-improve yung relationship. Di ba parang ang hirap kasama pag yung lagi mong kasama, punong-puno ng pride. Amen? Kaya wag po tayong magtataka, baka nilalayuan na tayo ng iba. Baka po yung disease ng pagkakaroon ng pride na sa atin. But I believe lahat po tayo na isuko na natin sa Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay natuto ng magpakumbaba. Pag wala pong humility, mahirap sumunod sa Diyos. Mahirap mamuhay kasama ang iba. Amen? Kaya nga po tayo nakakapamuhay kasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Iba't iba naman po tayo ng environment, iba't iba man ang estado sa buhay, iba't iba man ang pinagmulan, kaya nating makisalamuhan kasi naniniwala po ako, ang puso natin, natutunan natin magpakumbaba. Amen po ba? Katulad po ng ating Panginoon. So humility improves relationship. Sabi po ng Ephesians chapter 4, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Mahal niyo po ba yung inyong katabi? Amen. No? Dala ng pagmamahal ng ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil minahal tayo ng Diyos, kaya rin nating magmahal na iba. Alam niyo po, minsan kapag nagpapakumbaba tayo, may mga tao na maliit yung tingin sa atin kasi nagpapakumbaba tayo. Nakakala nila tanda po ito ng weakness. No? Mahihirapan tayo, masusugatan tayo, painful yan, pero hindi po ito kasing sakit ng naranasan ng Panginoon. Sapagkat sabi po rito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo mandupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Kahit gaano po matindi yung pinagdadaanan natin, mas matindi po yung pinagdaanan ng ating Panginoon. So kaya po, every day, we should practice humility to reflect God's love. Amen po ba? Meron po kasi tinatawag na false humility. Uy, ang galing mo naman. Hindi naman. Ikaw talaga, wala yun. Di ba? Ay, galing-galing mo na. Galing mo nang magsalita. Galing mo nang tumugtog. Ang taas na lang narating mo sa buhay. Ikaw talaga, wala yun. Pero sa puso niya, sige, purihin mo pa ako. Sige, sabihin mo pa ang galing-galing ko. So, ang humility po, hindi lang pala sa labas nakikita, kundi talaga sa loob ng puso. Kasi kahit makita po ng mga tao na nagpapakumbaba tayo sa labas, pero sa loob nakikita ng Diyos kung ano talaga yung motibo natin. Kaya nga po, ano yung magandang response pag may mga taong pumupuri sa atin? Ang galing mo naman. Thank you. Glory to God. Amen po ba? Uy, ang ganda-ganda mo na ngayon. Ang galing mo nang mag-brush on. Dito sa noo. Thank you. Glory to God. So pag lagi po nating natututo, lagi po nating nababanggit, napapractice. Thank you, Lord. Salamat. Naniniwala po ako. Mas lalo tayong magiging mapagpakumbaba. Amen po ba? So pangalawa, humility is always hopeful. Kanina po, painful. Medyo masakit, mahirap magpakumbaba. Pero ito po ay laging punong-puno ng pag-asa. Tingnan po natin, dahil dito, si Jesus, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, nung ang Panginoong Jesus po ay nagpakumbaba, no? Siya po ay nag-down, down, down. Ang ginawa po ng Diyos, He lift Him up, up, up. Down, 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 up, up, up. Pag uwi po nyo, tatanungin ko yun, anong natutunan mo kanina? Down, down, down.
At least meron po tayong nakuha, no? Sa pagpapakumbaba natin, Diyos na po ang bahalang magtaas sa atin. Amen? At pag nagpapakumbaba po tayo, napakaganda kasi makikilala ng mga tao na tayo ay mga mananampalataya, nagkakaisa para kay Kristo. Ang mahirap po pag lahat, watak-watak, may away, hindi po natin maitataas ang pangalan ng Panginoon. Dahil makikita nila, parang wala namang pag-ibig, parang wala namang kapayapaan. Pero buti po sa atin dito, ano, tayo po ay nagkakaisa. Panalangin po natin lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas ay magkaisa na itaas ang pangalan po ng ating Panginoon. Amen? So, paano po trinato ng mundo ang Panginoong Jesus? Trinato po siya nireject po siya, in-exterminate ang Panginoon. Pero, ang Diyos Ama, itinaas po ang Panginoon. Kaya nga po, tapakan man tayo ng mundo, si Jesus, itataas tayo. Amen? Tapakan man tayo ng mundo, si Jesus nandyan para po sa atin. So kaya nga kung naniniwala po talaga tayo sa Panginoon, we are safe with Jesus. Wala nang iba, si Jesus lamang po. Amen? So ang pagiging pagkakaisa po, hindi naman ito na pag-agree sa lahat ng bagay. All the time na nag-agree. Ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng konsiderasyon, ng compassion sa bawat isa. No? Kunyari, hindi naman kayo nag-agree na gusto ko 16 yung number ng aircon. Ay, gusto ko 22. Ayan, mag-aaway na. Amen po ba? Tapos, ang kailangan po, i-consider natin, ano, baka kasi nilalamig siya, at tayo na lang yung mag-adjust. Amen po ba? Kasi naniniwala po ako, mga mananampalataya, flexible naman po tayo. Kayang-kaya nating mag-adjust sa lahat ng sitwasyon. Ano? Meron pa nga minsan mga nag-aaway sa kanta. Gusto namin mabagal. Ayaw namin yan. Gusto namin mabilis. Gusto namin yung rakrakan. Pero gusto namin solemn. No? Nagkakaroon. Meron pa pag may handaan nag-aaway. O bakit yun? Nagsisharon. Bakit yun? May supot na kaagad. Hindi pa nga tapos. Diba? Mas magka-clash. Pero tingnan po natin. Magkaroon ng consideration for the sake of pagkakaisa para sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi isa lang naman po yung mission natin eh. Ipangaral ang Panginoong Jesucristo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. So hindi lang po yaman tungkol sa pera, no? Kundi yaman sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya napaka-blessed po ng mga tao marunong magpakumbaba. Matthew chapter 23 verse 12, ito po yung turo ng Panginoon tungkol sa pagpapakumbaba. At sa last verse ng turo po na yun, sabi niya, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. So hindi po natin goal na maitaas tayo ng Panginoon. Amen? Si Lord na po yung bahala mag-promote sa atin. Amen po ba? Ang goal natin, paglingkuran po ang ating Panginoon, i-practice yung pagpapakumbaba para ma-reflect yung pagmamahal po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano po ba yung pagpapakumbaba ulit? Pag-amin na tayo po ay mahina pag wala ang Diyos, pagtanggap ng mga pagkakamali, at pagsasabuhay ng turo ng ating pong Panginoong Jesus. Lord, sa iyo ako nagdedepende, hindi sa sarili kong kakayahan. Kasi kung sarili ko lang nakakayahan, wala akong magagawa. Ngunit kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Kaya kong mamuhay sa iba't ibang season ng buhay dahil kasama kita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang pangalawa po, umakaw ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. So, pigit lang po tayo sandali, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, patuloy na maging mapagpakumbaba po kami mula ngayon, Panginoon, hanggang sa wakas ng panahon. Sapagat naniniwala kami kapag kami po ay dumedepende sa iyo, Panginoon, mas nare-reflect yung inyo pong pagmamahal. At mas napaglilingkuran ka namin, mas nakikita po namin, Panginoon, mas nakikita po ng ibang mga tao na ikaw ay totoo at buhay sa aming Panginoon. Lord, bless you po ang bawat isa. Maraming salamat po sa gabi na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.